ganun. Pati ako, pati sa mata meron. Umuulan daw noon nung akyatin nila ang Mount Makiling. Nasa peak 3 na po kami noon, bilang ang lakas ng hangin. Misteryo lang na parang gumanon sa mukha ko. Nararamdaman ko nang malamig na yung mata ko. Sabi ko, ano to, ano to? Oh my God! Nag-iingat ako, bakit pati ako? Hanggang napansin nila na ang kanyang mata pinasukan ng buhay na linta o ng limatic. Buhay pa siya eh. Wah! Bakit ayaw niyang blumano? Kung dumikit, talagang makapit, linta. Pwede pangaraw ang mga itong pumasok sa ating mata. Oh my God! Ayan na siya! Bakit ganun? Bakit pati ako? Oh my God! Nag-iingat ako, bakit pati ako? Natatakot pa ako noon kasi nga para baka mamaya maipin siya or tusukin niya yung mata ko. Mahapdi siya, makirot, and then makate, disturbing na siya sa mata ko eh. Gamit ang tiyanik, sinubukang sungkit-sungkitin ang limatic sa mata ni Michelle. Pero pilit pa rin daw itong nagsumiksik. Kasi malaki yung ano, tsali, at maliit lang. Buhay pa siya eh. Wah! Bakit ayaw niyang blumano? Buhay siya eh. Yung first attempt po, mga 5 minutes po, parang dinidilit ng ganyan. Pinatay niya po nga bunutin, pero sabi niya, wag na muna kasi makapit. Gumagalaw pa siya sa loob ng mata ko. Cotton buds. Huwag mo naman. 2 hours na po. Yung limatic sa mata ko, hindi na biro. Makalipas ang 5 oras, Yung kasama ko sabi niya sa akin na, ako na nga tatanggal. Asan ba? May tsani ba? Pero sige, kagatin mo. Timingan mo yung limatic. Kagatin mo! Oh my God! Kailang. Ayan na! Asa na? Ala, ang laki pala niyan eh! Asa na? Asa May malakas sa ilaw, may malakas sa ilaw. Bakit wala? Asa na yung malakas sa Asa na? Asa na? Wala, nandiyan. Yun na, nakuha na. Sabi ko, la, baka may ngipin pa yan. Ano? Tinignan nila, wala ma'am, wala ngipin. Hinalamusan ko lang po siya ng warm water. nagkalat talaga ang mga limatic sa mga kagubatan. Lalo na kung nagsisimula ng umulan. Lumalakad. Ayos ka, limati ka. Taba mo, nabusog ka sa binti ko. Grabe. Alam nyo bang walang mata ang mga limatic o linta? Kaya nga ba kung saan-saan pwedeng sumuot? Pero wala mang mga mata na detect naman ang mga linta ang kanilang blood donors sa pamagitan ng vibrations. Kasama nila sa angkan yung tinatawag na annelida, yung mga bulati o earthworm. Pag kumagat sila, meron silang parang panga. Bawat panga merong nakakabit na parang blade. Yung laway nila may kasamang hirudin. Yun ay anticoagulants. Hindi mamumuo ang dugo. Kaya dire-diretso ang pagsipsip nila hanggang sa mabusog sila. Masakit ba pag dinatanggal? Makate. Nangangatin na. Oh, sakit. Dami. Kapag busog na ang mga limatic, pwede raw silang humaba ng hanggang 3 pulgada o sintaba ng hinliliit. Oh my God. Yun ang perfect para sa hindi nila pinapatay yung kanilang blood donor. Para lagi nilang may pagkukunan. Biological indicator sila na ibig sabihin sa lugar na yon ay marami pang wildlife. Nung nagpunta raw sina Kent sa Kipilas Falls sa Bukidnon, Love day. Dire ba, doon para nila. pinasukan din daw ng limatic ang kanyang mata. Akala ko po lamok sa gabal na siya sa paningin ko. Nung tinatignan ko po sa kasama ko, yun pala, limatic na pala. Gawa, sige na. Dali, dali. Dito, agdahadapin ka sa imuhang. Malayo mo kami, sumambak yung mata. Uy, simbak ko dito. Ayun, ana ra dyan na, pagawas mo siya. At ang ginamit nilang pantanggal dito, Kita ako ng mga kasamaan ko, yun, hinila na lang po ng hibla ng buhok. Ayun, ana ra dyan na, pagawas mo siya. Pagtanggal niya, may kirot konti. Pero nung magtagal na, wala na. Ito ay nanay sa ilalim. Napa siya ma'am, wala pa siya nawala. Ana ang kon. Bi ako bi ana na ko umpa. Ana ang mata. Sige daw, ipitok daw be. Mo kana, sige. Kani. Suksok sa mga. Isip pakuha ba? Kailang. Baba daw. Ay, sigarilyo. Kita eh.
Basli. Hindi marurunong. Nakakapit na kasama ang mata. Yan na, lumulubog. Di pa ito kaya malakas. Yan na. Pero ayon sa mga eksperto, hindi raw ligtas na sungkitin ang limatik ng tiyanik. O kahit pa, hibla ng buhok. Ang mainam daw na first aid dito, salt solution o tubig na may asin na ipapatak sa mata para ang limatik kusang lalabas. Half teaspoon sa 1 cup ng water. Huwag yung mga coarse na salt. Hindi yun matutunaw agad. Very effective yun para matanggal siya. Yan na, lumalabas na. Meron tawag tayo ng tour guide na marurunong. Yan na. Nakakapit kasama ang mata. Hindi naman siya papasok talaga sa pinakaloob. Konti lang naman yung kayang sipsipin nung limatic, di ba, sa mata natin. Technically, hindi naman siya yung tipong nakakabulag. Siguro ang pinaka-worst lang na mangyari kapag hindi agad matanggal, of course, ma-irritate yung mata. Mataba na. Baka kagabi pa yan ah. Pagkatanggal ng limatic, tumutuloy yung dugo. Tubig at sabon ang laging pinapayo ng mga doktor na first aid sa mga sugat. Kung wala, pwede naman ng alcohol. Buhay pa siya eh. Peste man kung ituring ng marami ang mga limatic o linta sa Punjab, sa India. Ginagamit ang mga ito sa tinatawag nilang hierodotherapy. Sadyang pinapasipsip sa linta ang parte ng katawan ng tao sa paniniwalang nakatutulong ang mga ito para mawala ang mga namuong dugo at umayos ang daloy ng dugo o circulation ng pasyente. Ang laway naman ng linta, ginagamit sa pag-develop ng pharmaceutical drugs o mga gamot para sa hypertension o high blood, osteoarthritis at mga sakit sa balat. We really need to study this because there is a potential for medicine. Ang mga linta, para raw oportunista. Didikit at kakapit kung saan sila makikinabang. Kaya talasan ang ating mga mata para hindi tayo mabiktima. Yan na, lumulubog. Di pa ito kaya malakas. Yan na. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.